Ang mapapanood nyo ay kuha sa buwan ng Oktubre. Ito ay sa may NECR Phase 2 o Malolos Clark Railway Project na nagmumula sa bahagi ng Malolos hanggang sa bahagi ng Clark, Pampanga na funded naman ng Asian Development Bank. At sisimulan na natin dito sa may bahagi ng Clark. Dito makikita natin na mayroon na silang nakalagay na mga steel girders dahil ito yung bahaging ito na mayroon silang mga ginagamit na mga bakal na portal column. Dito makikita na rin natin ang poste sa itatayong cantilever bridge na tatawid naman sa may expressway at makikita rin natin ito ang isang gantry at ang gantry naman ito na malapit lang sa may SM Clark ay nagsimula na rin silang maglagay ng mga box girder. Sa bahagi ding ito itatayo ang Clark Station. Magmula dito ay kailangan nating tumawid papunta sa bagong gagawing Angeles Station. Kailangan nating magbiyahe ng ilang kilometro para makarating tayo sa bagong location ng gagawing Angeles Station. At dito makikita natin na dito sa area kung saan itatayo station, makikita na natin na nakapwesto na ang gantry. At mayroon na rin silang mga poste na natatapos. Marami na gagawang column ng poste. Yung iba ay wala pang mga pierhead at yung iba ay natapos na. At makikita din natin ang pangalan ng kontraktor na nakasulat sa kanilang gantry. At itong Angeles Station ay malapit lang ito sa may MacArthur Highway. Malalakad mo lang ito. So dito makikita natin na nasa pierhead pa ang kanilang trabaho. At magmula dito ay tatawid naman tayo papunta sa may San Fernando Station dahil itong Angeles Station at ang San Fernando Station nasa 14 kilometers ang distansya nitong dalawang istasyon. At ngayon dito muna tayo sa may bahagi ng Baliti kung saan makikita natin ang kanilang casting yard at dito makikita din natin ng mga box girder na nakalatag na. At nag-aantay na lang ito ng gantry kung kailan nila lalagyan ng gantry. At ang mga box girder na ito ay kasama na ito sa contract package number 2 ng Acciona at Dailim. At sa bahaging ito, nasa ilang poste rin ang natatapos nila at pagkatapos dito lumalaktaw din ito at ilang metro lang ang layo dito ay ang kanila ng casting yard kung saan ay mayroon din itong silang natatapos na mga poste dahil palaktaw-laktaw nga ang gawa nila ng poste dito. At magmula sa bahaging ito ay ilang kilometro din ang layo papunta na doon sa may San Fernando Station. Pero bago tayo makarating ng San Fernando Station, makita muna natin dito ang area kung saan dadaan ang release ng train. At dito makita natin na may mga puno pa itong bahaging ito. Mayroon pang ilang mga bahay na sa dadaanan ng release ng train. At sa bahagi ding ito ay tatawid na ito sa may MacArthur Highway at dito ring area na to ay magtatayo sila ng tinatawag na Extradus Bridge. Ito ang itatayo nila para sa pagtawid dito sa highway papunta na doon sa may direksyon ng San Fernando Station. At sa unahan makikita natin na dyan na bahagi ang sa may Jose Abad Santos Avenue kung saan tumatawid din itong release ng train. At dito makikita na natin ang Jose Abad Santos Avenue. So makikita natin dito na medyo mapuno pa ang magiging release ng train at makikita din natin na mayroon pang mga kabahayan sa bahaging ito. Ilang metro lang ang layo dito papunta na ito sa may gagawing San Fernando Station. At dito makita natin ang right of way ng PNR. At sa bahaging ito, dito na nagkakaroon ng bakod ang construction ng NECR at dito ay papasok na tayo sa kung saan itatayo ang San Fernando Station at makikita na natin dito ang mga poste
na natapos na nila. So, sa bahaging ito, dito itatayo ang San Fernando Station, saan makikita na natin na nakalagay na ang kanilang tower crane at pangilan-ilang mga poste ang natapos na nila dito. Mayroon ng mga pier head at yung iba ay wala pa. Makita din natin ang lumang San Fernando Station at ang ginagawa nilang portal column. At dito sa paglampas ng San Fernando Station ay yan na naman ay papunta na yan sa may bahagi ng San Pedro, kung saan ay mayroon ng ring natatapos sila na mga ilang mga poste. At nag-aantay na lang din ito kung kailan malagyan ng gantry, at magmula dito sa mga poste na ito ay lumalaktaw naman ito at papunta na ito doon sa may bahagi ng Santo Tomas, kung saan ay mayroon na silang nabubuo na mga bayadak. At sa bahaging ito, lumalaktaw na naman ang mga poste. Wala namang mga poste dito. At ito naman yung ginagawa nilang bayadak dito sa may bahagi ng Santo Tomas, kung saan nasa ilang span din itong natatapos nila. At pagkatapos dito ay natigil na sila sa kasalukuyan dahil wala na silang mga poste. Kaya kung makikita natin ay nandyan pa rin yung gantry. So makita din natin dito ang lumang istasyon ng Santo Tomas, ngunit walang lalagay na bagong istasyon dito. At yan, makikita na natin yung gantry na mag-aantay na nito kung kailan maglalagay uli ng mga poste. So ito yung bahaging ito ang lalagyan pa nila ng mga poste. Nasa ilang pirasong poste din ang kulang pa dito para makaabot na sila dito sa kasunod, kung saan ay nagkakaroon na rin ng mga poste papasok na sa may mga palaisdaan. At makikita na dito kung saan nagsisimula na ang poste. Papunta na ito sa may bahagi ng Minalin, at sa bahaging ito ay tapos na ang mga poste at nag-antay na lang din ito kung kailan malagyan ng gantry. At sa bahaging ito naman ng Santo Tomas, dito maglalagay sila ng cantilever bridge, at makikita natin na natapos na nga nila yung isang poste dito ng cantilever bridge, at yung isa na lang ang kasalukuyan nilang gagawin. At magmula dito ay tatawid na ito sa direksyon papunta na doon sa may bahagi ng Minalin, at makikita na natin dito kung saan magtatagpo ang CP-in 1 at ang CP-in 2. At kapansin-pansin na halos magdugtong na ito, kunting-kunti na lang yung tatambakan nila at magdugtong na itong dalawang kontraktor dito sa bahaging ito ng Minalin. So nandito na ngayon ang construction ng CP-in 1. Makikita na natin dito ang kanilang right of way o yung axis na ginagawa nila, at mayroon na itong mga nakatayo na mga vertical rebars para sa mga poste. So tuloy-tuloy ang gawa nila sa mga poste sa bahaging ito, at ilang metro lang ang layo o ilang poste lang ang mga pagitan nito, ay makikita na rin natin ang kanilang gantry number 2. I can't see the end, but we'll see it through.
So nandito na yung kanilang gantry number 2 at nasa 13 span na ang nagagawa nitong gantry na ito sa direksyon na papunta ng Santo Tomas. At sa unahan ay makita na rin natin yung kanilang gantry number 1 na nanggagaling ng Apalit. Sa kasalukuyan ay nasa 23 span na lang ang gagawin niya at madudugtong na itong kanyang ginagawang bayadak sa ginagawa naman ng bayadak ng gantry number 2. At dito makikita natin na dire-diretso na ang mga poste sa bahaging ito at sa direksyon naman ito papunta sa Apalit Station. At sa bahaging ito makikita na natin yung kung saan itatayo ang Apalit Station. Mayroon na silang mga hukay o mga para sa pundasyon. At makikita na rin dito na mayroon na silang nailagay na mga column. Dahil mga bakal ang column nila dito, ang mga poste. Kaya mabilis lang sila nakapagtayo ng mga poste dito. Para doon sa concrete na poste, mas mabilis ito kung titignan natin. Dahil yung mga poste nila ay lumalampas na sa bayadak. Hindi kagaya pag sa concrete ang ginagamit nila, matagal. At dito makikita natin na tuloy-tuloy yung paggawa nila sa dalawang estruktura na nandito sa ilalim ng bayadak. At ito papunta na ito sa direksyon na papunta ng Kalumpit. At makikita natin dito sa unahan, ito yung bago dahil sinarado na nila ang daanan dito sa gilid at makita natin ay tinatambakan na nila ang bago at umuusad na ang kanilang bakod kaya wala nang madadaanan ang mga marites dito sa gilid dito sa labas ng bakod. Ito yung bagong tambak nila. Ayan, medyo malapad na at inuurong na rin nila yung kanilang bakod at makikita din dito ang lumang release ng North Trail na may 2 piraso pang bakal. At yan sa direksyon na yan ay yan naman yun papunta na sa may Sulipan Bridge. Kung saan sa bahaging ito ay ongoing din ang construction nila para sa cantilever kung saan tatawid ito dito sa may Pampanga River. Dahil malapad itong ilog na ito at makikita natin dito yung Sulipan Bridge. I can't see the end, but we'll see it through. At dito makikita na natin yung ginagawa nilang support o poste para sa gagawing cantilever bridge dito sa pagtawid ng Pampanga River. At itong isa ay naglagay na sila ng para sa upper head nitong support. Dahil malapad itong Pampanga River kaya mataas-taas itong gagawin nilang mga cantilever bridge. At sa bahaging ito makikita natin yung kanilang right of way papunta na sa direksyon ng Kalumpit. At makikita natin dito yung dadaanan ng train papasok na sa may Kalumpit Station. At makikita natin na wala pang construction sa bahaging ito. At makikita din natin dito na mayroon pang mga puno at may mga pangilang-ilang bahay pa sa dadaanan ng train. At dito nagsisimula nga ang bayadak dito sa may bahagi ng gagawing Kalumpit Station at makikita natin na kailang span din silang natatapos dito. At sa bahagi namang ito makikita natin na ongoing yung paggagawa nila ng cast in situ para sa merge area ng 3 bayadak dahil 3 ang bayadak na ilalagay nila dito sa may bahagi ng Kalumpit Station. Isa yung sa main line at 2 para sa commuter line at sa bahaging ito diyan itatayo ang 3 palapag na Kalumpit Station.
Sa kasalukuyan ay hindi pa kompleto ang mga poste at nakapokus sila dito sa may cast in situ nila para sa merge point ng viaduct. At dito makikita natin pagtawid na sa isa pang ilog dito at makikita natin sa direksyon ito mayroon na silang mga paghuhukay bago makarating na sa bahagi ng Malolos. At dito ay nasa bahagi na tayo ng Malolos at makikita natin na dito nagsisimula ang kanilang viaduct sa may bahagi ito ng Lungos, Malolos, at makikita natin na dito nagsisimula sila at mayroon na rin silang nailagay na mga parapet wall sa natatapos nilang viaduct. At ito po yung gantry number 3 ng CP-1. So sa bahaging ito ay mahaba-haba na yung natatapos nilang viaduct at makikita natin na nasa nasa harap o lumampas na ito sa may Walter Mart. Ayan, makikita natin na ongoing din ang pagtatayo nila ng viaduct papunta na sa direksyon at ilang metro lang ang layo dito, Malolos Station. At sa bahaging ito, sa direksyon na po tayo papunta na sa may Malolos Station at kung makita natin sa unahan may bakod at marami na rin mga poste sa bahaging ito. At dyan sa bahaging yan, dyan na nagsisimula ang Phase 2 o Malolos Clark Railway Project na funded naman ng Asian Development Bank. Dahil doon sa unahan ay Malolos na yan at sakop na po yan ng Phase 1. So ditong bahaging ito, dito nagsisimula ang Phase 2. Makita natin ay napuno tapos na ang mga poste sa bahaging ito. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.